Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa na pag-usapan natin ay ang 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah, na ang ating paksa ay ang panglimang hadith. Ang panglimang hadith na ito ang hadith عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Ito ay sa hadith Imam Bukhari at Imam Muslim. At sa isang riwaya sa hadith ni Imam Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ang hadith na ito, ang nagsalaysay ay si Aisha radhiyallahu anha, na asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na anak ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na kaning sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng pagbabago, sino man ang gumawa ng panibago o pagbabago fi amrina, sa aming relihiyon. Ibig sabihin, sino man ang gumawa ng anumang mga pagsamba dahil sa relihiyon, amrina hada ma laysa minhu, na hindi kabilang sa aming relihiyon, hindi kabilang sa tinatawag na sharia ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad, fahuwa ar-rad. Okay, ang pinag-usapan dito sa hadith na ito ay yung tinatawag na gawaing bid'ah. Ang gawaing bid'ah, napakadelikado ito dahil ayon sa hadith ay fahuwa rad, hindi tatanggapin sa kanya, hindi tatanggapin sa kanya. Sa hadith ni Imam Muslim, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng gawain na hindi kabilang sa aming sharia, sa aming sunna, sa aming pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad, ay hindi tatanggapin sa kanya. So dito, ang pinakauna rito ay yung mga panibago. Ibig sabihin, hindi ito, wala itong asal, wala siyang pundasyon sa Islam, kundi panibagong gawain. Yan ang pinakauna. Na ito ay fi amrina, na ito ay sinasabi ng isang tao na ito ay sa relihiyong Islam. Ito ay ginagawa niya bilang pagsamba, na ito ay wala siyang asal, hindi kabilang sa relihiyon. Siya ay naniniwala na ito kabilang sa relihiyon. Hada ma laysa minhu, na hindi kabilang dito. Wala siyang asal, foundation, ay hindi tatanggapin sa kanya. So dito, napakadelikado ito. Dahil ang isang tao, kapag gumawa siya ng pagsamba, na ang pag-akala niya ay ito ay sunna, siya ay naniniwala na ito ay sunna, ibig sabihin mainam na gawain ito, ngunit ito ay hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang dalil sa Quran, walang dalil sa hadith, walang dalil na ginawa ito ng mga sahaba, at ito ay sinasabuhay ng isang tao, at siya ay naniniwala na ito ay sunna, ito ay napakadelikado. Dahil ito ay pagbibintang kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi niya naiparating ang mensaheng Islam, ang sunnah na dapat na ipaparating niya sa mga tao. At sinabi ni Allah sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ito yung malapit na mamatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa mga ibinaba dahil na kompleto ng relihiyon, al-yawma akmaltu lakum. Ngayong araw, ngayong panahon ay akmaltu lakum, ay kinompleto ko sa inyo ang inyong relihiyon. Okay? Akmaltu lakum. At pagkatapos ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ikinalugod ko sa inyo ang inyong relihiyon, ang inyong Islam. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakompleto na, pinakompleto na niya ang relihiyong Islam. So ibig sabihin ito ay kompleto na pamamaraan ng lahat ng mga nilikha. Kompleto na ito. Wala na tayong dapat idagdag. Okay? Ngayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na wala akong, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang gawain na ito ay magpapalapit sa inyo kay Allah, sa paraiso ni Allah, maliban sa ito ay pinayo ko sa inyo. At walang bagay na ito ay makakapahamak sa inyo, maliban sa ito ay pinaalalahanan ko kayo sa mga bagay nito. Yan ay kabilang sa mga hadith na kung saan nagpapatunay na ang Islam ay kompleto na po.
yan ay dalil sa Quran, dalil sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang ating relihiyon ay kumpleto na po. Hindi po kailangan na tayo ay gumawa pa ng mga panibago. Okay, dito sa bagay na ito, napakadelikado po. Unang aral na mapupulot natin dito ay napakadelikado po ang gawaing bid'ah. Okay, ang gawaing bid'ah. At sa isang hadith, kullu bid'atin dalalah. Okay? Kullu bid'atin dalalah. Okay. Ang lahat ng bid'ah ay kaligawan. So wala pong tinatawag na mabuting bid'ah. Walang tinatawag na mabuting bid'ah. Dahil lahat ng bid'ah ay ito po ay kaligawan. Dahil ito ay gawain na idinagdag sa relihiyong Islam. Okay? At bilang panlilinlang ng ibang mga tao, ng ibang mga sekta, sinasabi nila na bakit yung cellphone, bakit yung eroplano, bakit yung gano'n. Iba po ang sinasabi dito sa hadith ay napakalinaw na man ahdatha fi amrina, sa aming relihiyon. Hindi kabilang dito yung mga panibagong teknolohiyo o teknolohiya. Iba yun. Kasi ang nabanggit sa hadith ay yung idinagdag sa relihiyon, mga panibago na idinagdag sa relihiyon. Ito ay mga pagsamba. Hindi yung tinatawag na eroplano, cellphone. Yan ay mga bagay na mga panibago sa tinatawag na teknolohiya na ito ay nakadepende sa paggamit ng isang tao kung saan niya gagamitin ang bagay na ito. Ito po ay halal ng mga gawain, mga tinatawag na mga panibago na innovation, halimbawa tulad ng laptop, tulad ng cellphone, tulad ng internet. So ito po ay hindi kabilang sa hadith. Huwag nating linlangin yung mga tao. Yung iba sinasabi nila puro na lang bid'ah. Lahat daw ng hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bid'ah. Ang sinasabi po dito ay yung pagsamba. Pakinggan po natin ang hadith. Yung pagsamba, kapag kausapan dito ay pagsamba, gumawa ang isang tao ng pagsamba na hindi kabilang sa Islam, na naniniwala ang tao na ito ay sunna, ito ay mainam na gawain, yan po ang tinatawag na bid'ah. Halimbawa po ang maulid, maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nabubuhay, hindi siya nagmaulid. Hindi na ipinagutos sa mga sahaba. Namatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal ng mga pamilya, ang asawa, mga anak, mga malapit mga tao sa kanya, walang dalil, walang katibayan ni isa sa kanila na nagsagawa ng pagdiriwang sa kaarawan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din yung tinatawag ng mga tabi'in pagkatapos ng mga sahaba. At saka yung atba'ut tabi'in, yung tatlong henerasyon na pinuri ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam ng mga nasyon. Hindi nila ito ginawa. 'Di ba? Pagkatapos ang mga muhaddithun, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Imam Abu Daud, yung mga may alam, mga ulama ng hadith, walang dalil na ito ay ginawa nila. Pagpapasok naman tayo sa mga a'imma, mga natin, si Imam Abu Hanifa, Imam al-Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, sila na mga kilala na mga imam na sinusunod natin sa ating mga ginagawang pagsamba. Yung apat na ito, hindi nila ginawa. So bakit darating ang tao sasabihin niya na ito ay sunnah? Ito ay mainam na gawain ang pagdiriwang sa kaarawan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito makikita mo na mula sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa mga a'imma ay hindi nila ito ginawa dahil walang dalil sa Quran at walang dalil sa hadith. At makikita natin yung pagkakaiba. Kahit magandang intensyon natin, pakinggan natin, yung sinasabi palagi ng ating mga ulama na dalawang kondisyon para tanggapin ang gawain. Una dito, al-ikhlas. Pangalawa, yung tinatawag na al-mutaba'ah. Ang ikhlas ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mo ang pagsamba na ito para kay Allah. Pangalawa ay yung tinatawag na mutaba'ah. Ibig sabihin ay dapat ay nauukol o kaya ay naayon sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag ito ay pagsamba, pag pinag-usapan dito ay pagsamba. At hindi po yung tinatawag na sinasabi natin ng mga panibagong teknolohiya. Yan po ay wala pong problema dyan dahil hindi pong konektado sa hadith na yan. Okay? So dito, ay kahit magandang intensyon ng isang tao, pero kapag ang gawain niya ay hindi na ayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin sa kanya. Kahit natotoo ang kanyang intensyon. Di ba? Maaring sabihin ng tao na magsasala siya ng 4 na rak'a na fajr. Kasi pararamihin niya. Pero yan ay hindi sunnah, hindi pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So maganda yung intensyon niya, pero mali ang gawain niya. Okay? So ngayon, isa sa mga nabanggit dito na tanda
na kung saan dapat ay ito yung mga usul, mga pundasyon para malaman mo ang gawain na ito ay bid'ah. Okay? Kabilang sa nabanggit ng ating mga ulama ay yung tinatawag na una-una rito, yung usul na dapat na malaman natin. Una-una ay dapat ang gawain ng isang tao ay yung tinatawag na as-sabab, yung dahilan, yung tinatawag na ano yung dahilan ng gawain na ito, ay dapat makikita mo na ito ay naayon sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad na nabanggit dito sa libro na kung saan sinabi dito na halimbawa, kada dumating ka sa bahay mo, okay, ay nagsasala ka ng 2 rak'ah na sunnah. Okay, ang sala ay ito ay pagsamba. Ang sala ay sala tulad ng sunnah. Pero kapag ang isang tao ay kada darating siya sa bahay, kada papasok siya sa bahay, magsasala siya ng 2 rak'ah na sunnah. Naniniwala siya na ito ay sunnah, ito ay mainam na gawain. Ginawa niya ito na tinatawag na palagian. Ginawa niya ito, naniniwala siya na ito ay mainam na gawain. Kada pagpasok na sa bahay, magsasala siya ng sunnah. So ito po, kapag ito ay palagian, ginawang tinatawag na palagiang ginagawa ng isang tao, sa paniniwala na ito ay sunnah, ito po ay matatawag na bid'ah. Kahit na ito ay ang intensyon ng isang tao ay maganda. Siyempre gusto niya ng tinatawag na ng gantimpala kay Allah dahil ito ay sala. Pero dahil sa ito ay hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ginawa ng mga sahaba, walang dalil sa gawain na ito, ay ito po ay matatawag na bid'ah. At isa po sa pinaka unang pundasyon ay yung tinatawag na palagian niya itong ginawa. Dahil kung paminsan lang nagkamali siya, walang problema doon, nagkamali siya, hindi niya uulitin, nagkamali lang siya doon. Pangalawa ay nagawa niya yun na halimbawa yung tinatawag na wala siyang, kumbaga ito ay khilafus sunnah, hindi ito tinatawag na hindi ito sumasang-ayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito ay maaring siya ay nagkamali doon. Pero yung tao ay gawin niya ito ng palagian. So gawin niya ito na may paniniwala na ito ay sunnah, ito ay tinatawag na mainam na gawain. Samantalang ito ay walang dalil. Ito ay matatawag na bid'ah. Kabilang yan. Una-una yung sabab, yung dahilan. Anong dahilan? Dahil pagpasok sa bahay. So kada pumasok siya ng bahay, magsasala siya. Kada pumasok siya ng bahay, magsasala siya. Ginawa niyang kaugalian. So ito po ay papasok sa bid'ah kahit na ito ay sala. Dahil ito ay hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ay yung tinatawag na al-jins, yung katangian. Anong bagay na yun? Halimbawa, ang inutos sa Islam, kapag tayo ay tinatawag na magsasagawa ng udhiya, ay halimbawa sa kambing, yung tinatawag na bahimatul an'am. Ang bahimatul an'am ay yung kambing, baka, kalabaw. Ngayon siya ay sinabi niya, magkakatay ako ng udhiya na tinatawag na manok. Napakarami silang manok. Udhiya, ang kakatayin ko sa udhiya, sa araw ng Eid, ay ito ay tinatawag ng mga manok, milyon na manok. So hindi po matatawag yan na yun ang ginagawa niya. So yan po ay, dahil ang nabanggit sa hadith, ay ang udhiya ay bahimatul an'am, kambing, yung tinatawag na baka o kaya ay kalabaw. So yan ay tinatawag na dapat na natin, yung jins, yung nabanggit sa hadith, dapat sabuhin natin. Dahil kung gagawin ng isang tao, siya ay magkakatay halimbawa ng kabayo, sabi na mas mainam ito dahil mas maganda yung kanyang karne, kahit na yun ay tinatawag na maganda yung intensyon niya, pero yung gawain na nabanggit sa hadith ay yung bahimatul an'am. Yun ang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kambing, saka yung mga nabanggit natin kanina. So yan ay kabilang sa dapat nating tinatawag na malaman. Kabilang din doon, yung tinatawag na dapat ay yung bilang ng pagsamba na ginagawa natin ay naayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang isang tao ay nagsala, katulad na banggit natin kanina, o kaya, halimbawa yung pagsasagawa ng hudu. Nagsagawa siya ng hudu na kung saan sunnah ay pwedeng isang beses na magmumog, pwedeng 2 beses, pwedeng 3 beses. Ngunit, dahil sa gusto niya ng gantimpala, sinabi niya na gagawin kong 4. So maghuhugas siya ng kamay 4, magmumog siya 4 na beses. So gusto niya ng gantimpala. Maganda yung intention niya, pero dahil sa hindi ito sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ito po ay matatawag na bid'ah. Kapag ginawa niya itong kaugalian at ito ay ginawa niya sa paniniwala na ito ay pagsamba, so magiging bid'ah ito.
Okay? So, ang nabanggit sa dalil ay ang propeta, nagwudu siya ng 3 beses, nagwudu siya ng 2 beses, nagwudu siya, o nag-ablution siya ng 1 beses. So, yan po pwede natin gawin. Meron pong hadith, bakit tayo pupunta doon? Okay? Kabilang din doon ay yung tinatawag na pamamaraan. Yung pamamaraan. Okay. Yung pamamaraan naman, yung pamamaraan ng pagsamba. Pamamaraan ng pagsamba. Halimbawa, ang tao nagsala. Pagtakbir niya, Allahu Akbar. Okay, ang binasa niya ay yung tinatawag na surah. Nagbasa siya ng surah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yun, binaliktad niya. Binasa niya yun, tapos binasa niya yung Fatiha. So, kada magsasagawa siya ng sala, babasahin niya yung surah pagkatapos saka yung suratul Fatiha. So, kapag ito ay ginawang kaugalian ng isang tao sa paniniwalang ito ay pagsamba kay Allah, ito ay matatawag na bid'ah. Dahil ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay unahin ang suratul Fatiha bago yung surah. So, dito ay dapat na malaman natin yung pamamaraan. Yung pamamaraan ay dapat na ayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din doon ay panglima ay dapat ay sa panahon ay naayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, bago dumating ang oras ng salah. Okay? O kaya bago yung tinatawag na adhan ng Maghrib, ay kakain na yung tao. O kaya, kakain siya pagkatapos ng Isya. Di ba? Subhanallah, pag ginawa niyang kaugalian na saka siya kakain ng iftar pagkatapos ng Salatul Isya, hindi siya kakain ng Maghrib. At ang inaakala na ito ay pagsamba, na siya ay kakain sa after Isya, yan ay matatawag na bid'ah. Kapag ito ay palagi niyang ginawa niyang kaugalian. Ganun din, yung nabanggit dito, yung tinatawag na pagdarasal sa hindi pagpasok ng oras. Okay? Hindi pa dumating ang oras. Halimbawa, magsasagawa ka ng pag-ayuno sa buwan ng Shawwal, na ito ay paniniwala na ito ay Ramadan, ito ay obligado. Sa buwan ng halimbawa, magsasagawa ka ng Hajj sa buwan ng Muharram. So, ito ay taliwas sa pamamaraan, sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At bilang panghuli, ay yung sa lugar. Ay dapat yung sa lugar na kung saan tayo inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na gagawin yung pagsamba ay dapat doon. Halimbawa dito sa i'tikaf, ang pagsasagawa ng i'tikaf. Hindi pwede na tayo mag-i'tikaf sa ating bahay kahit na malawak ito, o kaya sa gymnasium, o kaya ay sa mga hotel, sa mga doon ka tinatawag na mag-i'tikaf. Ang i'tikaf ay sa masjid. Ang nabanggit sa hadith, al-i'tikaf ay sa masjid, sa mga masjid na bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang isang tao ay nagsagawa siya ng i'tikaf sa bahay o sa gym o sa saan mga lugar na hindi sa masjid, na ito ay ginawa niyang kaugalian at ito ay naniniwala na ito ay pagsamba kay Allah, yan ay tinatawag na matatawag na bid'ah. So dapat po malaman natin ang mga bagay na ito. So, dito, kapag ang ginawa ito ng tao na kaugalian niya, na siya ay naniniwala na ito ay pagsamba kay Allah, at ito ay panibagong gawain, ito ay matatawag na bid'ah. Okay? So, ang Islam ay nagbabala po ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na kullu bid'atin dalala. Ibig sabihin ay lahat ng bid'ah ay dalala. May lahat ng bid'ah, gawain na bid'ah, idinagdag sa relihiyon na pagsamba, ay ito ay tinatawag na bid'ah. At ibahin po natin yung tinatawag na meron siyang asal, meron siyang pundasyon sa Islam. Halimbawa, ang Salatut Tarawih. Ang Salatut Tarawih, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsala siya ng Salatut Tarawih sa kanyang panahon. Ngunit ayon sa hadith ay hindi niya ito ginawa, ito ay tinatawag na ng dire-diretso dahil ayaw niya na ito ay maging obligado sa kanyang ummah. So dahil ito iniwan niya. At sa panahon ni Umar bin Khattab, ito ay binuhay niya. Binuhay niya. At hindi ibig sabihin na si Umar bin Khattab ay gumawa siya ng bid'ah. Hindi. Kundi ito ay merong asal. Merong tinatawag na asal dahil ginawa ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito ay hindi matatawag na tinatawag na bid'ah. So mali po yung tinatawag na sinasabi ng iba na merong tinatawag na mabuting bid'ah. Dahil ang nabanggit sa hadith ay napakalinaw na lahat ng mga pagsamba, yung palagian na ginagawa, tulad ng nabanggit natin kanina sa Maulid an-Nabi, ginawang kaugalian at sa paniniwala na ito ay tinatawag na pagsamba at ito ay panibago sa relihiyon. Wala siyang tinatawag na pundasyon sa tinatawag na sa Islam, ay tinatawag na ito ay matatawag na bid'ah.
Okay? So, malinaw po ang nabanggit sa hadith. Sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ulitin natin, na kanyang sinabi, na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng pagbabago, panibago, na gawain, na pagsamba, fi amrina, sa aming relihiyon, panibago sa aming relihiyon, di kabilang dyan yung mga innovations sa mga teknolohiya. Hada ma laysa minhu, hindi kabilang sa Islam, mga bago, ay fahuwa rad, hindi tatanggapin sa kanya. Hindi tatanggapin sa kanya kahit na ang kanyang intensyon ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na nabanggit natin na ang kondisyon para tanggapin ng gawain o pagsamba para kay Allah ay ang ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin mo ang pagsamba para kay Allah. Pangalawa, na ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang paliwanag natin sa panglimang hadith, sa hadith Imam An-Nawawi. Nawa itulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay dagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman at ito ay maisabuhay natin at maibahagi natin. Ako muli nagpapasalamat sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.